Siyam. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Dumulog tayo sa ating Diyos na buhay sa pamagitan at sa pangunguna ng pagbasa ng kanyang salita. Tayo ay dumulog ng may takot at pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Pahayag, 1:9 hanggang 20. Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay na kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. Nung araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na espiritu at narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta mula sa aking likuran. At ito ang sinabi sa akin, isulat mo kung ano ang makikita mo at ipadala agad sa 7 iglesia, sa Efeso, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Nang marinig ko ito, lumingon agad ako upang tignan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang 7 ilawang ginto. Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang buhok niya ay napakaputi tulad ng telang puting-puti at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang lumaragas ang tubig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya at lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na 2 ang talim. Ang mukha niya ay nakasisilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Na makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanyang kamay niya sa akin at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. Kaya isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo, ang mga bagay na nangyayari ngayon at ang mangyayari pa lang. Ito ang ibig sabihin ng 7 bituin na nakita mo sa kanang kamay ko at ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay 7 anghel na nagbabantay sa 7 iglesia. At ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, glory to God. Tayo manalangin. Puri ng Diyos, tayo manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa oras na ito na binigyan niyo kami ng buhay. Pagkagising pa lang, ito ang aming naranasan na Ikaw, Panginoon, nasa aming puso, Panginoon. Salamat sa iyong salita na patuloy mo itong binibigay sa mga anak mo. Panghawakan namin ito, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo sa amin. Thank you, Lord. Maraming salamat na mga bagay na ito na hindi pa namin nakikita ay nasa iyo na binigay na niyo sa amin. Kaya maraming salamat. Nagtiwala kami sa mga bagay na hindi nakikita dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Wala kaming ibang inaasahan dahil ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng buhay. Panginoon, lalapit namin sa iyo, aming bansa, Panginoon, una sa lahat. Panginoon, ang lahat ng bagay ito dahil ikaw naman nakakalam. Wala kami bumasabi kundi tulungan niyo kami, Panginoon, na
itaas namin ito sa inyo na ikaw, Panginoon, ang gumawa ng lahat ng bagay na wala kami inasahan kundi sa iyo lang, Ama. Maraming salamat. Sana mga kapatid namin na makilala ka, Panginoon. Yun lang ang aming panalangin na katukin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, dahil hindi nila alam ang mga bagay na ito. Nakatingin sila ng panlabas, hindi ang panlangit. Panginoon, ayun ang sinasabi sa sa Kolosas, wala kaming inasahan kundi sa iyo lang, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ang lahat na ito inaasahan namin na mangyari ito. Hindi pa namin alam kung kailan, pero Panginoon, ang lahat ng ito ay nasa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, lalo na sa ngayon na parang dami na ang umiinit, ang dami na ng huhusga. Pero kami, Panginoon, di kami dapat maghusga dahil ikaw, Panginoon, nakakalam. Ano ba naman ang karapat namin manghusga, kundi ipahayag lang namin aming damdamin na ikaw, Panginoon, ang bahala sa lahat ng bagay. Wala kami inasahan kundi sa iyo lang, Panginoon. Panginoon, papanalangin din namin ang mga dumanas ng mga kapigatian, pagsubok sa buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay maranasan. Simula pa noon hanggang ngayon, Panginoon. Maranasan ito ng lahat dahil ito ay linya sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kung hindi namin ito daranasin, Panginoon, wala kami sa iyong harapan, Panginoon. Kaya ito ang mga pagsubok na amin naranasan ngayon dahil sa pagmamahal mo sa amin, doon kami titibay sa mga problema at pagsubok dahil ikaw ang papalakas sa amin. Panginoon, maraming salamat sa mga amin naranasan dahil ang daming kalamidad dumarating sa buhay namin, sa mundong ito, hindi lang sa mundong ito, ang lahat ng bagay ay daranasin pa namin, Panginoon. Pero ito pa, simula pa lang, Panginoon. Pasalamat kami dahil Ikaw, O Diyos, ang aming gabay, Ikaw ang Diyos, ang aming kaagapay, walang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panalangin namin, lalapit sa inyo. Yung mga estudyante, yung mga magulang, Panginoon, ang daming dumaranas ngayon sa mga kailangan, sa mga school, Panginoon. Pagpalain mo yung mga kabataan sa kalakasan nila na ikaw, Panginoon, sinasanggalan, Panginoon. Kaya maraming din salamat sa mga magulang, tatay at nanay, Panginoon, na maging matatag sila at tumawag sa inyo, Panginoon. Kaya ang mga problema pagsubok, idalangin namin sa inyo, ibigay namin sa inyo. Ikaw naman tagalang kalutasan sa mga bagay na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras nito na ikaw, Panginoon, nanguna sa amin. Samahan niyo kami, Panginoon. Sabi mo nga na dalawa man tatlo magkatipon, ikaw ang kasama namin ngayon sa kalagitnaan, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga simbahan. Nag-umpisa sa pagsamba sa oras nito. Lahat ng simbahan, Panginoon, o sa buong mundo man. Panginoon, ikaw ang maghari, ikaw ang itaas, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang masamba sa oras nito. Panginoon, maraming salamat sa oras nito. Panginoon, ikaw, O Diyos, ang aming sanggalan, walang iba kundi ikaw, Panginoon. Sa pamagitan ng bugtong anak na Jesus, ng aming Panginoon, ngayon at magpakailanman, siya nawa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Father in heaven, how we love you. Feel your name on the earth. Your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord. The God of ages.
Father in heaven, how we love you. We your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Medyo nabitin ako sa awit na yun. Hindi ko na pakinggan hanggang dulo. Tunay na napaka-buti ng Diyos, kaya dapat lang natin siyang sambahin at papurihan. Amen po ba? Kaya anong oras na po? It's time to praise the Lord. Sabi ng awit ng mga bata, don't you know it's time to praise the Lord? In the sanctuary of His Holy Spirit. Yan. So, ako muna magpasalamat sa Panginoong Diyos. Nung nakaraan, itong week na to, medyo mahirap ang mga ano namin, grabe ang aming mga sabay-sabay, ang aming meeting, sapaw-sapaw yung mga hinaatinan namin kasi nagbabalidate. Kasi alam niyo na, last quarter ngayon. Pag last quarter ng taon, andyan na lahat yung mga ano. Tapos, ang nangyari pa, ewan ko bakit, bigla naman kaming binisita ng aming sekretary, pero pinaghandaan nga namin 2 week na to. Kaya ang daming, ano, nagkaroon ng validation sa ADRO. Pero pasalamat ako sa Panginoon kasi na-nominate ako na Best ADRO. Kahit sabi ko, parang hindi naman masyado deserve na maging Best ADRO. Pero salamat na rin sa Panginoon dahil nung una, ang Best ADRO namin, lagi yung taga Quezon, si Ate Estela. Nakadalawa na siya eh. Tung nakaraang taon, nagbakasyon siya sa Amerika. So, kaya kung nagkataon nandyan siya for the whole year, baka hindi pa rin ako ang maging best ado. Siya pa rin. Kasi siya talaga yung napakarami niyang kinakandak na ADR process. Alam mo yung ADR, yung Alternative Dispute Resolution. Yung parang pakikipagkasundo sa barangay. Ganon. Sa office namin, ang tawag ADR. Dito naman, ang nagkakandak ng tagapamagitan, ang ibig sabihin ng ay ang tagapamagitan, yung mga lupon. Lupon ng tagapagpayapa, ano ba? Tagapagpamayapa. Ganon. So, praise the Lord. Sabi ko, minsan nag-wish ako, sabi ko, kailan kaya ako maging bestado? Imposible kami maging bestado kasi ang kinakandak namin, konti-konti lang dahil nasa region kami. ADRO. ADRO, Alternative Dispute Resolution Officer. Imbis na kasuhan, nag-uusap lang. Kaya alternative. Yan. Alternatibo, ibig sabihin ibang paraan ng pagkikipagkasundo. Hindi nagkakasuhan lang. Pero mga NADR namin, yung may kaso na. So pinagtatagpo namin yan, tapos tinatanong namin, baka gusto nyo magkasundo na lang kesa magtuloy nyo pa yung kaso nyo. No?
Pagkatapos sa barangay kasi pupunta sa amin pag sa lupa, tungkol sa lupa. Meron certificate to file action sa barangay. So, kasi kami, konti lang yung ini-ADR namin. Pero, nung mag-compute-compute, kasi itong last na pumunta kami yung Katanaan ba, Kalawag, dalawa ata, tatlo hinandle ko. Yung isa doon, napa-withdraw ko. Kaya, medyo tumaas yung score ko. Ng 0.5, doon sa kasama kong na nag-ADR na mataas din. 0.5 lang, akalain mo yung 0.5 lang ang diferensya. But anyway, praise the Lord. Papasalamat pa rin ako sa Panginoon. Yung wish ko natupad ni Lord bago man lang ako mag-retire. At bala ko din talaga maging ADR officer sa mga sa husgado, sa judge kasi qualified na kami. Meron kaming certificate yan, training kami niyan eh. Pag nag-retire na ako, yan ang isa sa mga pwede kong gawin, ADR officers din. Although minimal lang ang bayad, pero okay lang. Mapagkasundo mo maging instrumento ka sa kasunduan, hindi na masama, di ba? Masaya na tayo dyan. Sabi nga, blessed are the peacemakers, for they shall inherit the kingdom of God. Yan. Kaya, so, pangalawa, nagpasalamat din ako sa Panginoon kasi yung hindi naman ako na-disgrasya nung Friday tsaka hindi rin natuloy yung 2 beses ako nahuli, na-apprehend dahil sa wala ako sa wisyo mag-drive. Medyo sabi sa akin nung huli ng huli. Ma'am, alam niyo naman na reckless driver kayo, ha? Reckless driving po yan. Sabi ko, reckless driving po ba yun? Parang wala talaga ako sa wisyo. Hindi, talaga ako. Medyo, nung una talaga, kasi nung dumating ako ng Friday, hindi ako nag-almusal. And dami nang kailangan intindihin, so asikasuhin. So ang dami ko hanggang sa sabi darating kasi yung secretary ng 10 pero dapat 8:30 nandun na kami sa baba. So kakadating ko lang. So hindi pa ako nag-almusal, hanggang sa biglang nagsabi, "Oh, babaan na daw." Mahirap pala yung mag-fasting sa ganito edad, no? Hindi na kaya. Pag akyat namin ng 12 o'clock, 12:30, pero bago pa, nung nagsasalita pa ng secretary, kasi binigay sa kanya 5 minutes to 12 eh. Biro mo yon. Pero bago siya magsalita, nag-CR ako, tapos kumain ako ng bibingka, yung Kasi ang sakit ng tiyan ko, yung sumakit na sa sobrang gutom. Tapos bumalik ako, tapos hanggang sa natapos 12:30, sorry, ang kanyang speech. Ang nangyari, siyempre, parang napagod ako kahit kumain na ako, napagod ako, nag-vitamins ako, Luzarda na. Tapos, nung bandang, alas 4, alas 3, sabi ko parang, kaya ko kaya mag-drive? Parang wala ako sa wisyo. Kasi sobrang, anong-ano ako. Parang naubos yung strength ko. Pero nagpilit ako na ano pa rin ng konti ng action ng papers. Anyway, yun pala. Talagang totoo. Alam ko yung sarili ko. Medyo wala ako sa vision. Parang tulala lang ako na nagdadrive eh. So, yun. Dapat siguro naawa sa akin yung makita. Tinitignan lang. Tapos sabi pa yung pangalawa, sabi niya, nagbubulungan sila, sabi niya, kaka 64 lang, no October. October 7. Sabi niya, ma'am, sabi niya, alam niyo naman, reckless driving yung ginawa niya. Reckless driving ba yun? Opo, ma'am. Para akong tulala tulalay. Anyway, pasalamat ako sa Panginoon ng gusto kasi kung hindi, di ba sabi ko sa inyo, pag hinuli ko, hindi na ako magbabribe. Kaya ako sabi niya, 2,000 yun, ma'am, may seminar pa, ganun, ganun. Gaganong ganun lang ako. Pasensya na po, sir, medyo, kasi traffic, sobrang traffic, ganyan-ganyan. Hindi ako makasingit sa tamang lane. Kasi nandun ako sa gitna eh. 2 lane lang, nandun ako sa gitna. Oh, kasi di ako makaganon. Kasi dikit-dikit pagka-traffic. Hanggang sa nag-go na, di sumabay ako mapaganon. Kala ako tapos pinara na ako. Anyway, testing, yung blessing ni Lord. Kasi sa testing na yon, siguro kung nasa wisyo ako, mabilis ako, sir, baka pasensya na, meron na kagad ako padulas. Pero dahil sa wala ako sa wisyo, nakaganon lang ako, sir, pasensya na po.
Ganon ako. Wala ako masyadong reaction. Nakatingin lang ako. Anyway, God is good. No? Mayroong paraan ng Panginoon para sa atin lahat. At I just want to praise the Lord. So siguro, alam niyo na yung mga memory verse nyo. Nakita niyo ba yung memory verse nyo? Meron po bang magsishare? Hindi. Eunice po. Ayan, praise the Lord. Taga-save ng ating araw. Okay. Okay. Okay, go po. Eunice daw. Ano siya na ba? Ayan. Okay na po. Revolution 1:8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the beginning and ending same. The Lord which is and which was and which is to become Almighty. Okay na po. Hello? Tapos na? Di pa siya narinig ah. Okay. Salamat sa Diyos. Maraming salamat dahil sumikat ang araw, hindi na ulan. Purihin ng Diyos, maraming salamat din sa kabutihan ng Diyos sa atin, dahil lahat ng bagay ay hawak niya. Ang importante lang doon, sila natin pasalamatan palagi. Huwag lang tayo mahiyang sa pasalamat sa kanya dahil doon siya nalulungkot sa ating buhay. Kung tayo ay tataas niya, siwanan natin ang kabutihan niya, share natin ang salita ng Diyos dahil ito sosin. Hindi naman mahirap ang pagsisira kung tutusin. Daan mo lang sa tanong o kaya ipasok mo na sa salita ng Diyos. Huwag lang didiretsohin dahil mga mabubulat siya yun na ano po sa kanya. Sa ating paggamit sa pagsisira sa mga kaibigan ko. Kahit hindi ko kilala. Pero yung mga katunggali ko na, biro-biro mo na. Nag-usap kami nung isang araw sa Baptist, di Baptist, sa Christian din siya. Pero nagalit yung asawa niya dahil sabi sa amin, paano kayo makashare ng salita ng Diyos na puro joke-joke ang inyo pag-usapan? Sumagot din ako, ma'am, style po namin yan. Sabi ko sa kanya, para makashare kami. Kasi wala kami bandayan kung ipasok na yung bigla, hindi, parang mahirap. Kaya kailangan mo namin sabihin, sa joke yun. Kaya yun ang sabi nila sa kaibigan ko, yun din ang ano ko yun din ang style ko. Para may pasok ang salita ng Diyos. Pagkilala natin si Kristo na buhay at makapangyarihan sa lahat. Pasalamat ako dahil itong yung nabasa ko, matagal ko na rin ito sa Isaiah 3 verse 3. Sabi doon, malugod kayo sa salok sa tubig ng batis. So itong kagalakan na ito, maraming dahilan. Porque nagagalak tayo sa maraming bagay, una-una, sa pamilya, nagagalak tayo dahil
ayahay tayo, pero ang tutusin talaga, yung kaganapan kay Kristo. Ano naman yun sa Mateo, sa Tiago 1:3, kung alam kayo, dahil sa mga dumating ng tuloy ng subok, dahil yun ang kaniang kalakasan niyo. Masalamat ako dahil ito kagalakan nito, dahil dumating mo sa amin yung mga dahil ako, problema ng Timothy, problema ko rin, problema sa mga bagay ito. Pero hindi ko tinitingnan yun. Ang tinitingnan ko yung kalakasan ng Diyos para sa atin. Ay maraming salamat na ang mga bagay na ito dahil kahit andun ka sa trabaho, andun ka sa buhay, andun talaga yung mga andun talaga yung mga sumasabi sa ating isipan, kundi sa mga kasama natin, kundi bubulihin ka, pero ang naman din yung kalakasan pinatulog ng Diyos sa atin. Kaya pasalamat ako na dati naman itong problema sa amin sa tulang. Sabi ko, Presidente, bakit naman taon-taon at iba-iba naman noong taon, iba ang mga number, tapos ngayon iba naman ang pintura. Ang laking bagay po yun. Ngayon iba nga, 2,000 ang singil. Kaya kung po yung Diyos, wala tayong magawa. Kundi yung patas, sundin na lang natin. Kaya wala kayong masabi, kundi ilapit natin ito sa Diyos. Siya ang magbibigay ng kaligtasan, kalakasan sa buhay natin. Puri ng Diyos, salamat po. Sige. Revelation 1:8. Revelation 1:8. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord which is and which was, and which is to come, Almighty, the come Almighty. Di ka marinig, wala kang microphone. Revelation 1:8. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord which is and which was, and which is to come, the Almighty. Praise God, hallelujah. Nung Sunday, ay umulan na nakating kami ng Mother Ignacia. Nag-cruise kami to Pilpua, from Pilpua to Mother Ignacia. So, balikan ay nakahalos 800 pesos ang pumasahe. Praise the Lord. Dahil napakasaya ko lang ng Sunday na yun. Unang-una, may nakausap akong isang babae. Pumasok doon sa akin na sa hipag ko. Ngayon, siya, yung parang giliw-giliw siya. Tapos kinakausap ako. Ang pangalan niya ay Cynthia. Isa pala siyang Christian. Galing siya ng probinsya doon sa Cebu. Galing siya ng Cebu. Kaya lang, napabayaan na niya yung kanyang church dahil siya yung trabaho dahil naghiwalay sila ng kanyang mister. Ang anak niya ay 3. Yung kanyang mister ay yung dalawa pa lang niyang anak na mister niya. Yung isa kasama niya dyan na isang bading or
Yung sabi ko. Tapos sabi niya, na-miss ko na mag-church. Kaya lang, hindi ko siya niyaya. Dito rin ang layo nga. Ang sabi ko na lang maghanap siya ng church. Wala, sabi niya sa akin, hala ate, ikaw lang sabi sa akin ng ganyan. Sabi niya, wala pa naman payo sa akin, maghanap ko ng church. Wala ba sa isip mo yun? Sabi ko gano'n, na maghanap siya ng ibang church para maano yung kanyang pananampalataya. Wala daw. So, sabi ko, payo ko sa'yo, maghanap ka ng church, sabi mo yung anak mo. Isa, sabi niya, ang sabi lang ng anak niya, ayaw ko mag-church dahil isa akong pagiging sabi doon niya. Hindi, sabi ko gano'n, isama mo siya. Ang sabi ko lang sa kanya, walang bawal sa Panginoon. Basta lalapit ka sa Panginoon, ang Panginoon ang magbabago sa'yo. Sabi niya. Tapos, sabi niya, ay, salamat. Inano niya ako yung totoo sa akin. Tapos sabi niya, pwede ba akong humingi ng Bible text? Sabi, kaya lang gusto ko, King James na English. Sabi ko, Papa. Sabi ko, King James. Ano mo kaming mga Bible na pinanimigay, pero magandang balita. Ano yun, te? Old and new? Oo. Te, pwede ako humingi. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi, punta ka doon. Kaya lang, hindi ko alam, kailangan mag-ano siya, may kasama siya pupunta dito. Sabi, pwede din, bahala na ang Panginoon kung ano daw ang leading ng Panginoon. Basta humingi daw siya sa akin ng Bible. At ay payo niya sa akin, maghanap daw siya. Mula daw itong Sunday na to siguro, naghahanap na siya ng church. Kaya sabi ko, pinag-pray ko siya na i-bless yung kanyang hanap buhay, i-bless yung paghahanap niya ng church, i-bless yung pagsama ng kanyang anak, na kahit na ganito, sabi ko, walang bawal, hindi bawal yun, hindi sinabi ng Panginoon, bawal ang mga ganyan sa church. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Sabi, ako lang doon nagsabi sa kanya ng gano'n. So, puri ng Panginoon, nakakapaka-blessing. At umuwi na din yung bayaw ko dun sa probinsya. Natapos na rin yung mga kaso-kaso. Totoo nga na itinol ko sila ng side ng mga anak ni Kuya Boy. Dinol ko si Freddy at si Linda. Kinausap sila ng tol ko na sabi na wala kayong habol niya. Swerte na lang kayo, mabibigyan kayo niyan. Totoo nga. Yun lang. So, ang natira is, wala ng 400. Sabi ko, hayaan mo na. Matapos na yan. Pagkatapos niyan, wala na. Tapos na. At yung pera na 2M ay nandun na sa bangko. Hindi binibigay ng bangko na cash para sa mga bata. Kung kailangan lang, nakasapag-withdraw. Yan. Ang bangko ang magbabudget para sa kanila. Puri ng Panginoon at kahit yung konting blessing lang, puri ng Panginoon. Sabi ko nga napaka-ubuti ng Panginoon. Ang pinaka-the-best doon ay nakauwi kami ng matiwasay, nakatulog at tapos sa umaga. Mabuti ang Panginoon. Salamat mo. Amen. Ay, magkano ang 10% ng 10,000? Marunong mag-compute na Marunong mag-compute. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo tumulog na sa ating kakainin sa umaga nito. Tayo manalangin. Padre, busogin niyo ang bawat kaluluwa, kaisipan at puso ng mga kikinig
Sabi niyo nga, mapalad ang nagbabasa na hinig at tumutupad sa mga nakasulat dito. Ito lang daw po ang tanging libro o Diyos na nilagyan niyo ng ganyan. Pag binasa mo talaga, babasahin mo pa lang, meron ng blessing. Titingin mo pa lang may blessing. At how much more tutuparin mo. Ayun sa inyo, the Lord namin, Lord. Jesus. Jesus name. Amen. Amen. So, nakita natin yung nakita ni Juan. Diba? Yun yung mga binasa natin sa chapter 1. So, ang pinaka-outline ng Bible na to, so, para makita natin yung pinaka-bird's eye view, yun nga yung binasa natin sa 19, na sinasabi dyan na write the things which you have seen, yung mga nakita mo, okay? And the things which are, yung nakikita, and the things which will take place, at yung makikita, yung nangyayari at makikita mo pala. So makita mo yung tatlong, nakita mo na, no, yung si Jesus, yung nangyari kay Jesus, kung ano yung mga tinuro ni Jesus, lahat yun, pinakita sa kanya, natin kung sino si Jesus. Tapos, ngayon yung nakikita mo. At naniniwala yung mga ibang theologians, nandun pa rin tayo dun sa present tense na yun, yung nakikita. Yung 7 churches na yun, ay pwede yun na nangyayari yun nung araw na yun, nung mga araw na yun na sinusulat ni Juan yun. Ang year ng 1991, sorry, 1891 hanggang 96. Yun yung time na yun na nandoon. Yun daw yun, yung time na yun, na ang emperor ay si Domitian, na nagpapatawag ng Diyos at nagpapaworship. Doon nagsimula yung mga emperor, wino-worship at tinatawag na God or Lord. Yan. Siya yung nagsimula, si Domitian. Kung si Nero ay nagpasunog ng Jerusalem na 19, noong 1870, yung 1891 naman, 96, ito naman si Domitian, nagpapatawag ng Lord and God. So yung time na yan, ay matindi pa din yung mga requirement ng emperor na nakasakop sa Israel noong time na yan. Alam naman natin na talagang kahit bago pa yung mga si Jesus, 400 years, ay nasakop sila ng Roman Empire. And pinanganak si Jesus, after 400 years, ay nasa ilalim sila ng Roman Empire. Kaya nakita natin, nakilala natin yung mga emperador ng araw nila. No? Si Julius Caesar. Yung emperador ng time na yun, si Julius Caesar. Tapos yun yung nandun sa coin na or na ginagamit nila ng pera. So, nabasa niyo ba yung chapter 2 at chapter 3? Itong 7 iglesia to, nagsimulan ko, dito sa Asia. Ito yung Israel, dito sa taas ng banda. Tapos sa taas na yun ng banda, pag gano'n ang pagkakasabi, nagsimula sa Ephesus, tapos paakyat, Smyrna, Pergamos, Thyatira, tapos, Sardis, Philadelphia, at Laodicea, paikot. Yung banda rito, may mga island dyan sa Asia na yan. May mga island dyan. Yung maliit na island, nandyan yung Patmos. Gandang, nalimutan ko pagkabasa ko kanina, 50 miles ba yun? So, sabihin, pagka tumawid yung gano'n, doon papunta yun. At magta-traffic ka pa lang land para makapunta ka doon sa unang simbahan na sinabi niya. During those times, existing po yung church na yan. At maganda na, in place na. Pati mga doktrina, alam na nila. Alam na nila kung sino ang Diyos bilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Alam na nila yung, mga katuruan, mga tinatawag na Apostles' Doctrine. Alam nila sa Acts 2, di ba? Meron sila tinatawag na Apostles' Doctrine.
yung mga katuruan ng mga apostol. Alam natin ito. So maganda na yung church yan. At 7 iglesia yan. Sa 7 iglesia na yan, mapansin natin na may mga symbol o may mga katangian si Jesus. At yung description ni Jesus, tapos meron siyang katangian ng iglesia, yung kanilang commendation. Tapos may rebuke, no? Meron siyang mga kamalian. Tapos merong payo. Tapos sa payo na yan, kung anong gagawin. Yan. So merong, pinicturan ko ang, lang, ito pa ma-share sa inyo ngayon. So nga pala, pag-aaralan natin ang Revelation, itong last quarter. Tapusin natin hanggang December. Kahit pa paano, ma-review natin yung kaya. So makita natin si Jesus diyan, no? Na doon pala sa pagbabasa natin, no? Hindi ko alam kung sinusulat niya ba yan, kung anong description ni Jesus. Hindi, doon sa chapter 1, 1 to, 1 to 20. Yan yung description ni Jesus. Kung papansinin nyo, ay, sa umpisa pa lang ng pagbati, ay nandiyan na. No? Okay. Doon sa mga sunod na chapter na yun, ilang beses sinabi ni Jesus na I am the Alpha and the Omega. Sabi ba? 3 beses niya sinabi na siya yung Alpha and Omega. Kung papasinin nyo, yung Bible niya na, kasi kung Tagalog Bible, yung makikita yung red letter. Kasi pagka sa ibang Bible, hanggang pa yung ibang Bible, ang salita niya ni Jesus ay red letter. No? Tingnan natin dito sa version ng NASB. Yun. Ang una ay, nung sinabi niya sa verse 8, I am the Alpha and Omega, and the Lord who is and who was and who is to come. So, yung kung papansinin nyo, yung pagkaka-divide o yung outline ng Revelation, naka-outline din sa pattern din sa kanya. Diba? Who was? Una yung is, yung present. Who is? Who was? And who is to come. No? Although dyan, inuna niya yung ngayon, yung kahapon, at yung darating. At yung pattern naman o yung outline naman ng Revelation ay things you have seen, things which are, and things that which will come. So pag gano'n naman, nakita mo, nakikita at makikita. Yan yung outline ng Revelation. Excited ako kasi sa tanda ko sa Panginoon, ngayon lang parang medyo nagkakaroon ng liwanag ng 60%. Ang pahayag. Nasigit. Noong una ko itong tinry na i-preach, gulong-gulo ko, pero basta preach ko siya. Anyway, nagkaroon din naman siya ng picture sa mind ko. Pero ito, dahil sa madami akong mga binabasa, medyo nagkaroon na ng, sa second na try ko, ay nagkaroon ng liwanag dito mga 40%. Ngayon, mga 60% to 70% pa kaliwanag yan. Maganda. Ang pangalawa niyang binanggit yun ay sa chapter 2. Hindi ako nagkakamali. Ha? Chapter 11 ba? Sa verse 11. Di ba? So, 8. Tapos sa 11 ba? Wala. Na chapter 2. Ay. Una, di ba? Chapter 8. Ay, chapter 1, verse 8. Tapos,
Chapter 1, verse 11. Hmm. Hmm. Tapos yung pangatlo, hindi na, sa 17. Yan, praise the Lord. Yun. Nag, nagmamagic yung aming, ano kasi. Yan, 8. As 11. 11 ba? Bakit wala dito sa akin? Iba yung dito sa atin. 1:11. Sabi dito, write on the scroll what you see and send it to the 7 churches. Yun yung 11. Tapos yung 17 ay, yun yung nandun sa I am the first and the last. The living one, yan. Okay. So, wala dun sa version ko na panangas yung I am the first and the last. Dun sa 11 na yun. Ano nga, Tagalog wala. So, nandun sa King James? Sa King James Version. Okay. Titingnan natin dito sa King James Version. Okay, sa King James Version ng 11. Oo nga, meron saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what you see, write in a book and send it to the 7 churches. Ang galing, ano? Bakit wala doon sa ano na yun? Una sa verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Tapos pagdating doon sa 11, I am the Alpha and the Omega. Tapos pagdating doon sa 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me and said to me, do not be afraid. I am the last, I am the first and the last. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Yan, I am alive forevermore. Kaya pala diyan kata natin, alive, alive, alive forevermore, di ba? My Jesus is alive forevermore. Yan yung sa King James Version. Doon sa kabilang version, wala yung sa chapter, ay sa verse 11. Anyway, yung daw isang meaning ng Alpha and Omega na Greek alphabet ng first and last letter ng Greek alphabet. Ang meaning daw doon, lahat ng bagay nagsimula sa Kanya at lahat ng bagay magtatapos sa Kanya. Yan. So, hindi lang to yung sinabi ko nung nakaraan na it is about eternity na no beginning, no end. Actually, yun yung katangian niya. Eternity, eternal. Sa pag-relate niya sa creation niya, siya yung source, siya yung end, yung goal. Kaya yung kanta natin, is Alpha and Omega, the beginning and the end. Yeah. Is behind me, is before me, is ever my friend. Whatever I do, forever I go. Jesus is my source and my goal. Diba? Yun kaya, siya yung simula, siya yung wakas, na siya yung pinanggalingan natin at siya rin yung hantungan natin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. To God be the Lord. Amen. So, nakikita natin, no? Meron pa niyo? Meron kang ano? Meron kang comment? Okay. So, yan yung pitong church. Ang pitong church, meron akong ano pinicturean doon sa isang Bible.
panibagong church ay Ephesus. Yan, nandun yan sa Ephesus. E pag magtatayo tayo ng panibagong church natin, Church in Montalban. Church in Montalban. Gusto ba niyo? Church in San Jose lang? O gusto niyo Montalban? Oo. Ang description ni Jesus dyan, sabi niya siya daw yung mahawak ng 7 stars sa kanan and walks among at lumalakad kasama ng 7 golden lampstand o yung ilawan. 7 ginto na ilawan. Siya yung lumalakad siyang kasama niya. Siguro kung gusto yung basahin. Ha? Sabi niya dito, the one who holds the 7 stars in his right hand and the one who walks among the 7 golden lampstands. Doon sa Ephesus. At sa Tagalog, sa Tagalogin, ay sabi diyan, ito minsan na may hawak na 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Sabi sabihin kasi yung ilawan daw, yun yung church. Sabi sabihin, Jesus is walking among us. Kasama natin siya, di ba? Lumalakad siya. Kasama natin. Sumasama siya sa atin. He walks and lives among us. Yan yung si Jesus. At siya naman yung may hawak ng 7 bituin. Ano naman yung 7 bituin? Nabasa niyo na ba yan? Hindi. Yun yung lampara, yun yung iglesia. Tayo yung ilaw ng sanlibutan, di ba? Kaya kung tawagin sa atin, tayo ay ilawan. Yung angel, yan yung nagbabantay sa iglesia. Yun yung star. Naguluhan ka. Naguluhan. Yung 7 ilawan, ginto, hindi liwanag, 7 ilawan, ginto, ilawan. Candlesticks, candlelight, yung ilawan, yung tusukan ng, yung tuhugan, tayuan ng kandila, lampara. Yun. At sura niya yung pag-ano eh. Marami ang sa yun. Yan yung kapanahunan nila. So, ano daw ang katangian nito ng Efeso? Ang katangian niya ay yung doctrinal vigilance and endurance. Ibig sabihin, matatag sila sa pagkapit at paniniwala ng mga katuruan. Hindi mo sila masisway. Hindi mo sila magugoyo. Hindi mo sila malilito. Basta alam nila kung ano yung pinaniniwalaan nila. Hindi yung madali sila masway o yung malindang. No? Pag sinabi niya, yung katulad na madalas yung pinag-usapan natin kahapon, no? Na, siyempre, sabi, ano ba, ang tama? Di ba, ang tama, ang bautismo sa pangalan ni Jesus lang. Kasi yung sinabi ni Pedro, sabi niya, kasi sabi niya, nabautismo na ba kayo sa pangalan ni Jesus? Yung na-convert. Hindi pa po eh. O, hindi na-convert sila. Hindi lang naman yun ang sinabi sa Biblia. Meron pang mas mataas na nagsabi doon. Diba? Yung si Jesus, sabi niya, go ye therefore and make disciples of nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tuloy kasi sa English kaya. So kung alam mo yun, hindi ka magsisway doon, hindi ka malilito. Mali pa rin ginagawa namin. Kaya sabi ko, kung bautismo ka sa pangalan ni Jesus, bautismo ka sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu, pareho lang yun. Yun ang original. Hindi yung original. At yun yung mas tama. Kasi yung si Jesus ang nagsalita. Ito si Pedro lang nagsalita eh.
Disciple lang to ni Jesus eh. Hindi lang niya natapos. Sinortcut lang niya. Di ba? Kasi minsan nagkikwentuhan tayo, shortcut. Pero alam niyo na yun ang ibig sabihin. Kasi story yun eh. Hindi yun yung pagle-lay down ng command. Jesus, nagko-command siya. So, nagle-lay down siya ng principles. Ito, story. Kwento to. At sa kwento lumabas na salita ni Pedro, sa kwento lang na yun ni Lucas. Baka naman nagkamali lang ng tinig ni Lucas. Kasi siya yung nagkwento niya. Sabi ni Pedro na bautismo na pa kayo sa pangalan ni Jesus. Sabi, hindi ba po? Sige, bautismo mo na kayo. So, story yun. Hindi sila narrative form yung pagkakasabi. So, yung episode, meron silang doctrinal vigilance and endurance. Ang ibig sabihin ng vigilance, ano sila? Nagbabantay sila sa mga maling katuruan at sasawatahin nila to. At inaano nila to, pinagtsatsagaan nila to, no? Sa pagtutuwid. Pero meron, sabi niya, kaya lang, meron akong, sabi, hinangaan ko kayo dyan. Parang mga baptist lang, talagang biblical. Pagka ang tanong daw ng baptist, kausap mo, biblical ba yan? Pero tayo, mga Pentecostal, ang tanong natin, ang pinaka, ano ba yan? Spirit-filled ba yan? Post-post ba yan ang banal ng Spirit dito? Yan. Talaga kasi, may mga katangian. Post-post ba yun? Ang banal ng Espiritu. So, hindi po alam na alam yung Biblia. Wala namang kapagpusan ng banal ng Espiritu. Hindi rin yung tamang pagkagamit sa buhay. Alam na. Pero hindi yun sa puso. At sa kalwa. Dito lang, sa isip lang, sa mentalidad. Pero meron siyang merong review ka, merong kapintasan ng episode. Ano sabi? You lost your first love. Hindi na akong first love mo. Dati akong first love mo. Dati ako inuuna mo sa lahat. Dati ako ang pinakamatagal na mag-spend ka ng time. Dati talagang hindi ka mapakali sa buong araw pag hindi ka nakipagano sa akin. Ngayon wala na. Nasaan na yung na tumabang. Yung, actually ako, nung nag-aaral ako, di ba sabi ko kasi, pinagsasabihan pa ako ng daddy ko na, ano ba yan, sinabi ba na kainin mo yung Biblia? Kasi kahit na orasan ng pagkain, sige pa rin ang aral ko. Kasi nung time na, hindi naman ako nag-aaral sa school, saka hindi na ako nagtatrabaho. Kaya wala akong gagawin, doon yung magbasa ng Biblia, sulat ako ng sulat. Basa ko ng basa. Tapos ang dami ko binibili sa mga mumurahing mga leaflets na nagtuturo ng mga tungkol sa Bible. Natutunan ko yan. Araw-araw yan. Meron pa ako mga notebook na makikita dyan. Sinusulat ko. Kaya parang naibuo ko yung konsepto ng Biblia sa utak ko kasi pagka nagbabasa ako, susulat ko pa yan. Tapos pinag-aaralan ko pa, kaya ibig sabihin ko. Mag-research ako ng mga ibang babasahin. So, nawala na yun. So, ba? Kaya kung sasabihin ko, kung saan iglesia ako, sa Efeso. Dito lang. Ang problema ko. Nasa Efeso. Kasi nung nagtrabaho na ako eh. Nag-ministry na ako. Naglalaba pa ako. Di ba ang hirap? Nagda-drive pa ako. No, di ba? Ang hirap. Ang hirap ang ano ngayon. Sa panahon na ngayon talaga siguro. At saka siguro, yung isa pa, yung lukewarm. Yung malahimik na. Pwede rin ako doon. Kung titignan niyo, kung kaklasify niyo yung sarili niyo bilang member ng church, titignan niyo dito. Ano ang sagot? Ano yung kailangan na gawin? Sabi niya, solution, remember your first work. Remember your first time. Remember our first love. Remember, repent, and do the works done at first. Yung mga unang mong ginagawa para sa akin, gawin mo. Ibalik mo. Ang init.
ng pagmamahal. Pero ba mga kanta niya? Ang konsekwensya daw, pagka hindi ka nag-repent, alisin ko yung ilawan mo. So, ano ibig sabihin nun? Papatay ka, hindi ka na effective. Na, hindi ka na maglilingling. Hindi na makikita yung pagka-Kristiyano, wala na, wala na. Patayin ko yung ilaw. Nanahimik ka na nga dyan. Wala ka naman, pampagulo ka lang. Pero may promise. Yan, pag nag-repent. Pag hindi nag-repent, papatayin yung ilawan. Pag nag-repent, will be given the tree of life in paradise to eat. Wow! Yung ayaw ipakain kay Adan, kakainin mo. Yung ayaw ipakain kay Adan, kay Eva at Adan, ayaw kakain. Diba? Wow. So makita natin dito, walang church. Ito merong church dito na walang rebuke eh, isa lang. Yung susunod, yung Miss Mirna. Galing ano? Meron ba church na perfect? Wala yun. Sa ngayon. Pero ito walang kapintasan. English Mirna, the first, si Jesus diyan, the first and the last pa rin. Wow, meron pa din the first and the last too. Pang-apat na salita yun ha, the first and the last. Who died and came to life. Namatay at nabuhay muli. Yan. Yung katangian, commendation ng Lord, spiritually rich daw enduring persecution. Mayaman daw to spiritually. Sabihin, mapanalangin. At maraming himalang na nangyari sa kanilang buhay at ministeryo at paglalakad sa Panginoon, paglakad sa Panginoon. At kahit na pinipersecute, matibay. Hindi basta-basta matutumba. Nasasabihin na, ay, wala kang kwenta. Mga ganon. Walang kwenta yung pananampalataya nyo. Mga persecution. No? Ay, wag natin yan isali. Christian yan. Di ba ang sabi nga, ayoko na kasi born again niya. Ang galing naman. Saya naman napakinggan. Pero nung time na yun, bata pa ako sa Pinoy. Parang nasaktan ako. Pero naisip ko, masarap pa rin pakinggan yung pag ano ka na, wrong answer ka na ako. Sabi ng director namin, oy, din si Beth. Lagi siya, meron tayong oras ng Bible study. Siya magtuturo. Alam mo, hindi ko sinabi ko sa director na yun na ako'y graduate ng Bible School. Pero salamat naman kasi mataas ang standard ng director na yun. Lagi niya ako sinasabi pagka sinabi niya, may alam pa ba dito? Wala siya, awalis na yun. Wala ka pala alam. Hindi ka siya magsalita. Pero nung time na yun, sabi niya, pag gusto, kailangan magkaroon tayo dito sa Panginoon. Mag-Bible study tayo. Nandito si Beth. At alam niya na nagtuturo. Nagtatanda ako sa ngayon tayo. Sinong time na yun? Meron tayo break time, lunch break ministry. At sabi ka agad niya, tumayo. Di lang yung aking boss ngayon. Patay na eh. Nag-retire tapos patay na. Tumayo. Ayaw yan. Langit naman. Buwan na rin yan eh. Dapat Catholic. Diba? Sabi ko, at least kilala niya ako na born again. At saka, persecuted ako sa kanya. Diba? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, kung tayo, nag-i-endure tayo spiritually. Nag-try pa rin ako doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag kami ang host sa convocation, nagsishare ako ng verse. Kasi yun lang ang tayo magagawa. Kasi pagka hinabaan mo, mga mukha, himari ka. Ano? Hindi ba yun? Sabi ganito lang eh, pag-pray lang eh. Sabi mo, pray lang, nag-preach pa. Meron talaga. Kasi, iniisip ko, pagkakataon na makapagsalita ako sa buong masina na yun. Kahit one verse lang, bago ako mag-pray. Kailangan mag-endure. Kailangan, pag sumakitan mo yan, kailangan magpakatibay ka. Hindi yun, ay, ako, pagkagaling ako, ganyan. Yung mga ganon. Diba, nung time niya, nung alalin, namatay yung Pope, sabi nung director na, sabi nung KP ko, ipag-pray yung Pope na namatay. Kasi hindi ko alam paano gagawin, diba? Hindi ko alam. Siguro, hindi siya naging content ng prayer ko.
nung bumalik na kami sa division, sabi nung kaibigan ko pa naman, sabi niya, nainis ako sa'yo. Sabi niya, yung pinag-pray, hindi ka nag-pray para sa ano? Sabi niya, ano? Anong ng pagka-born again mo? Sabi, like, sorry ako na, sorry, hindi ko sila paano gagawin. So, nag-isip ako sa ito. Susunod siguro, pag may pag-pray ako ng patay, ipag-pray ko din na, Lord, bahala ka na sa namayapan. Yung mga gano'n, di ba? Pero gusto nila, ang prayer talaga. Hindi, yung ligtas mo, kaluluwa, ganyan, dalhin mo, mga gano'n, di ba? Pero pwede mo rin yung gawin sa context ng sasabihin mo, kung pwede pa, Panginoon, ang aming dalangin. Di ba? Yung context pa lang gano'n. So, naisip ko na yun. Pag meron magpapapray over sa akin. Kasi, siyempre, sa kabataan, minsan, di natin alam, sasabihin na natin, hindi na pwede pa, ayaw patayan, yun ang pinakadoktrina natin, di ba? So, anyway, we are growing. Praise the Lord. Sabi dito, ang commendation nila, spiritually rich. Oh, mayaman. Sa spiritualidad. At enduring, matibay, matatag sa mga persecution o sa mga, anong tagal persecution? Tuligsa. Kapag tuligsa, matatag sa pagtuligsa. So, wala siyang rebuke, wala siyang sinabi ni Lord na kapintasan. Ito yung church sa walang kapintasan, isa sa mga walang kapintasan. Meron pang isa yung Philadelphia. So, ito yung Smyrna. Wala siyang kapintasan, wala siyang rebuke. Pero siyempre, ang commendation niya o yung payo sa kanya, patuloy lang maging tapat hanggang kamatayan. Be faithful unto death. At ang promise, ano yung promise? Will be given the crown of life and will not be hurt by the second death. Meron siyang putong ng buhay at hindi siya masasaktan ng ikalawang kamatayan. Wow! Praise the Lord. Hallelujah. Lord to God. Ibig sabihin, hindi siya pupunta sa impyerno. Hindi siya masasaktan ng ikalawang kamatayan . Kasi yung unang kamatayan ng pisikal. Ang ikalawang kamatayan spiritual doon sa impyerno. So, ibig sabihin, yung ikalawang kamatayan, hindi siya masasaktan. Hindi siya pupunta doon sa kung saan pupunta yung mga kalaban ng Diyos at ng Jesus. At yung pangatlo, no, Efesos, Smyrna, and Pergamum. Ito si Jesus, siya yung merong sharp two-edged sword. Alam natin yun, di ba? Siya yung salita. Kaya siya yung merong espada. Sandatang espada na merong magkabilang talim. Yung magkabilang talim na yan ng salita ng Diyos, sabi kayang tumagos sa pinag-iwalayan ng buto at ng kanyang utak. Yung utak ng buto, marong. Kaya doon tumagos yung sword ng Lord, ng Jesus. Siguro, kung i-apply natin yun sa buhay natin, kung ano man yung mga nakadikit sa buhay natin na hindi natin ma-realize, kaya yung tekpasin ng magkabilang tayo ng sword. Although hindi instant. Minsan kasi, kunyari pag may kumapit dito na talaba, ginanon mo. Uka, di ba? Siguro, ang ginagawa niya, medyo ginaganon-ganon ng konti para hindi kagad-kagad. Dahil sa kamag-uka na gusto. Anyway, inisip ko lang yun. Parang, paano i-adapt yun? Paano i-apply yun? Salita ng Diyos na magkabilaan tayo sa buhay natin. Ang commendation niya, ang katangian niya, holding fast Christ's name, not denying their faith. So kahit na anong pagsubok nito, hindi nila tinataliguran yung pananampalataya at hindi nila kinukontra ang pangalan ni Jesus.
Talagang diyan sila nakakapit, holding fast Christ's name. Sabihin, nakadikit sila kay Jesus, naka-abide sila, nakadikit sila sa kay Jesus. Kaya lang, hindi sa salita niya. Kaya siguro kailangan nila yung magkabilang talit na salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang kapintasan niya, yung false teaching na welcome nila yung false teaching. Eh dapat to magpaturo, kanino yung marunong sa doctrine? Sa mga taga-episo. Yung hold fast doctrine, doctrinal vigilance. Ito yung false teaching. Tingnan nga natin to pag trigger natin sa sabi dito. Aha. Isulat mo ito para sa amin na nagbabantay sa iglesia sa Pergamo. Ito ang mensahe na may hawak ng matang sa espada na dalawa ang talim. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat. Dapat to, meron pa pala tayong kolong sa challenge. Ano yung challenge ng church na to? Ang challenge ng church na to, yung location ng church, masyadong makasalanan. Parang ermita. Parang port area o ermita, meron. Oo, madaming mga bars, madaming mga sugalan, madaming mga tambahin ng mga adik, mga gano'n, mga daming mga ano. So yun yung challenge. Pero sabi niya, alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, nananatili pa rin kayo tapat sa akin. Faithful sila kay Lord. Kaya lang, sapagkat hindi kayo tumatalikod sa pananampalataya niyo sa akin kahit nung patayin si Antipas na dapat kong saksi, biro may pinatay pa, no? Sa lugar niyo natirahan ni Satanas. Ang sabi, ngunit ang ayaw ko sa inyo, may ilan sa inyo na sumusunod, ilan lang pala. Ilan lang pala. Ngunit may ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Ilan niyo ba si Balaam? Nang dahil sa bribe ni Bela, nung leader no na nakaharap ng mga putyo pagkagaling nila sa pagtawid nila sa dagat na pula, sabi ni Bela, Ika, dito, Balaam, kasi si Balaam parang nagbibigay. Sabi niya, isumpak mo yung mga tao na yan. Sabi niya, nanalangin siya. Teka lang, mananalangin muna ako. Sinik niya ang Lord. Sabi, hindi daw pwede. Sabi ng Diyos, kasi pinagpala daw niya yung bayan niya, kanya yan. Sabi niya, hindi, pinilit siya, di ba? Alam niyo ba ang pampilit sa kanya? Grenade siya siyempre. Inaalok siya ng malaking halaga. Dali, wala akong magagawa kundi sasabihin ng Diyos sa akin. Hindi, malay mo. Sige, nung pumunta siya doon, dinaramin pa siya ng anghel, yung kanyang donkey. Dumabaw. Pinalumpalo niya, ano ka ba? Biglang nagpakita niya. Ano ka ba? Sinasaktan mo yung ayaw niya pumunta, lakharan ako. Nakaharap pa ng anghel. Pero kahit pa kasi, pumunta ka pa rin. Tinudaan niya sila. Hindi siya natakot. Ayan. Yan yung kay Balaam. Meron mo yan. Sabi dito, ngunit ang ayaw ko sa inyo, may ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Kumbaga sa kahit saan galing basta blessing. Kahit saan galing. Oo. Blessing yun eh. Hinabuetan yan ng blessing. Kahit pagaling pa yun sa, sa tawag dito, yung blood control. Blessing yun eh. Di ba? Ba't ko tatanggihan? Lumalabo daw yung mata pag tumatanggi sa blessing. Di ba yun ang sinasabi? Puro ka tatanggi sa grasya, lalabo mata mo. Ay, di sabi, bigyan kita dyan. Milyona? Basta blessing. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ang mga Israelita na magkasalo sa magitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa magitan ng paggawa ng sexual na immoralidad. Yeah. Kasama pa pala yan. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa aral ng mga Nicolaita. Yan ang hindi ko alam. Kasi hindi ko na nabasa yung sa Bible. Dito lang. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan niyo sapagkat kung hindi,
Pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon at kakalabanin ko ang mga tao iyan sa mga sa sumusunod na sa mga aral sa magitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Yan. Kasi the word of the Lord is, di ba? The sword. The sword of the Spirit, which is the word of God. Ayan. Na double ang talim, ang kabilang talim. Double blade, double-sided ang blade. So yan yung, grabe. Anong chest stop? Pwede akong. So yes, so ito, mayroong mga false picture. Yung mga nagtuturo ng, anong tawag dito? Yung prosperity. Just prosperity gospel. Eh, blessing yan. Magbili ka para i-bless ka. Yan. Yung blessing, ating sa blessing. Repent. Yan. Tapos sabi niya, war. Pag-iispadahin ko kayo, sabi ni Jesus. Pero kung magsisi kayo, nagtagumpay kayo, ito pangako. Nanda. Will be given Eden manna. Wow, may pagkain na Eden. And a white stone with a new name on it. Meron pang stone na meron pangalan. Wow, ganda naman. Nare-reference. Precious stone. Pero ito, white stone with a new name on it. Sabi lang. Ibalik ang Panginoon. Bergamo. At ang susunod ay ang Thyatira. Ang Thyatira, si Jesus dyan, yung mga mata daw ni Jesus has eyes like a flame of fire, feet like burnished bronze. Mata at paa, ang simbolo din ni Jesus. Yung mata na umaapoy, at yung paa na parang tingga na pinakintab. Ay, hindi pala tingga, bronze. Ano ba tawag sa Tagalog ng bronze? Yung bronze kasi parang ano yan, parang gold ang itsura niya. Lalo pag makintab. Yung mga drums natin dito, yan, bronze yung material niya. Kaya pag pinakintab mo yan, ikintab. Dilaw na parang gold. Yan ang paa daw na itsura ng paa ni Jesus. So, okay. Kaya pala sinabing, good yan. Hindi, tanso yan. Kasi magkamukha sila. Hindi pala ibig sabihin ng tanso pala ng bronze. Praise the Lord. Salamat din ha. Ngayon, ang kanilang commendation, ang papuri sa kanila, holding fast, ay, saan ba tayo? Thyatira? Growing love. Dumalagong pag-ibig, evidence and deeds of service. Wow! Yan, gusto ko katangihan. Nag-grow. Hindi yung habang nag-grow faster, sabi nga. While it stays longer, it grows faster. Yung mas lalo nagiging sweet. Sabi nga na awit, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Yan. Yan ang katangihan pala ng Thyatira. No? Nag-grow ang love. Well, yan ang ipanalangin natin, maya-maya lang. Kaya lang ang kanyang kapintasan, lack of discernment and toleration of heresy. So, hindi makapanindigan sa mga maling katuruan din to, heretics, heresy. At wala siyang, hindi mabisa yung kanyang pagkaalam ng tama't mali. Lack of discernment. Totoo at hindi totoo. Lack of discernment. Medyo, pa to? Medyo bata pa sa Panginoon to. Kaya siguro, dapat talaga mag-grow pa siya. At least, nag-grow naman sila. No? At ang solution daw, hold fast and keep Christ's works till the end. Siyempre, patuloy lang na manatili sa Panginoong Jesus at maglingkod hanggang dulo. Tuloy-tuloy lang.
hanggang sa maging sharp ka na rin, yung discernment mo maging sharp na rin. At hindi mo na rin ma-tolerate. Kasi minsan kaya tayo nakakapag-tolerate kasi ayaw lang natin ng ayaw natin ng gulo, di ba? Kaya mo lang kung ano sinasabi niya, okay na yun. Pero hindi, kung mali naman at hindi tama para sa Diyos, kailangan natin manindigan, magsabi tayo, alam niyo po, sa amin, ang paniniwala namin ganito. Kasi yun ang sabi sa Biblia, ang sinabi ng Panginoon. Kailangan din na nanindigan tayo. Hindi tayo nagtotolerate. Kailangan mag-hold fast tayo. At ang consequence, kung hindi daw susunod, each given as their works deserve. Hanggang doon lang. Kung ano yung ginawa mo, okay. Hindi lang. Walang extra. Promise. Ano promise? Kapag nagtagumpay, nagpatuloy hanggang sa wakas, sabi dito, will be given the morning star. Ano kaya ibig sabihin nun? And authority over the nations. Wow! Magkaroon ng authority over the nations. Ha? Oo. Ibig sabihin ito, ano to? Leader. Yung authority. Naging president ka pala, pagka ganito ka. Nag-hold fast ka. Nag-go-grow ka. Growing. If you are consistently growing. No? So, yan po lang ating mga then tayo magtapos sa susunod na yung iba. Picturean ko to, ipadala ko sa inyo. Tapos, dagdagan nyo, sabi ko nga sa inyo, pwede kayo magdagdag ng column, kung ano yung hindi nasabi dyan, mas lagyan nyo ng detalye, mas lagyan nyo ng details. Para mas, kasi pag binasa mo, nandun yung details, di ba? Ito kasi shortcut na to eh. Pero maganda rin to na outline. At saka meron din to na mga meron, ano ba yung sinabi ko na lagyan ng column? Anong title? Maging title? Malimutan ko tuloy. Meron. So, yun. Anyway, praise the Lord. Kung saan man tayo doon, lots of first love, spiritually rich, o may mga tolerance tinotolerate false teaching, tapos lack of discernment, nagtatolerate ng heresy. Saan po ba tayo doon? No? Sa Epheso, Smyrna, Pergamo, Thyatira. Ang panalangin natin ay mapagtagumpayan natin. Kung sino man tayo dyan, at kung saan man tayo dyan, ang panalangin natin, mapagtagumpayan natin ang mga kahinaan na yan. At nang sa ganon, sa bandang huli, mapasa atin naman ang mga ipinangako ng Panginoon. Praise the Lord. Yung pangako niya, no? Makakain ka sa prutas ng tree of life sa paradise. May crown of life. May mana. Makakakain ka ng hidden mana. Matitikman mo yung natikman ng mga Hudyo ng araw, ng mga Israelita ng araw. Wala dito nga yan. Oo. Tapos, bigyan ka ng morning star. Maging ano ka? Taghawak ng ilaw. At magkaroon ka ng authority sa mga bayan, sa mga bansa. Instead of leaders, maging leader ka pala, di ba? Kapag ikaw ay maging katulad ng mga taga-Thyatira at napagtagumpayan mo patuloy na paglilingkod hanggang wakas. Yan. Ito pala, yung patuloy na paglilingkod hanggang wakas, magkaroon ka ng magandang posisyon balang araw. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo manalangin. Ama, sa mga lahat ng iglesia na yan, hindi lang to basta sinulatan mo nung panahon ni Juan. Kundi meron kang layunin para sa bawat isa sa amin bilang bahagi ng iglesia, bilang bahagi ng katawan mo, bilang bahagi ng mga naglilingkod sa inyo ngayon. Meron kami mga pagkukulang, katulad ng mga iglesia na yan. Patawarin mo kami, pakalinisin ng iyong salita na mayroong magkabilang talim. Pakintabin mo kami, Panginoon, na parang ginto. At patatagin mo kami, Panginoon,
hanggang sa dulo ng aming paglilingkod ay maglingkod kami. At lahat ng mga katuruan ay magkaroon kami ng discerning spirit kung mali o tama sa inyo at hindi sa inyo, Panginoon, ay magkaroon kami ng mga discernment na yan. Thank you, Lord. At higit sa lahat, mag-i-revive niyo ang aming first love. I-revive niyo ang aming dating init ng pag-ibig sa inyo, Ama. Pero kung sino man dito, ang hindi pa nakaranas ng first love sa inyo, Lord, iparanas mo, Ama. Ipakita mo, iparamdam mo, iparanas mo nang sila'y ma-indulge sa inyo ng todo. Hallelujah. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Lord to God. Puri ng Diyos, ay manalangin sa ating mga ito po, pagbibigay para sa ating tungkol, para sa Diyos, sa ating katapaglitan. Ay manalangin. Puri ka, O Diyos, ng mga pangarihan, maraming salamat sa aming napagwasahan. Ang salita, Panginoon, na sana ay maging hindi kami andak-andak, kundi mas malakas ang aming liwanag para sa paningin mo, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, na ang lahat na ito ay sabagay, Panginoon, last na, palapit na dumating mo. Kaya salamat na bugtong mo na ng Jesus ay tapos namin na kinata kung di kami makita ng nalalig sa kanyang pagdating. Kaya po rin ang Diyos, salamat naman sa aming pagbibigay na alay at ikaw po ang aming buhay, ikaw sa Panginoon. Ang aming mga kapatiran, kung saan ay itulog sa Panginoon. Hindi ko sa sarili kundi masira ng ibang mga nangailangan, Panginoon. Kaya salamat sa aming mga nakikita. Kung magkano ba ito, Panginoon, ikaw po lang salamat din sa aming puso na sa iyo pang pinanghawakan ito ninyo, Panginoon. Puri ka, salamat sa mga blessing na pinagkalupong ko pala yung bawat naman, mga kapatid na aming kasama na biniyayaan mo rin, Panginoon. Kaya sa iyo po po rin, sa pangalan ni Diyos. Amen. Hallelujah. Ikaw ang liwanag, walang takot, walang hadlang. Ang liwanag, walang takot, walang hadlang. Ikaw ang itas. Ikaw ang ilala. Sayaw, Jesus, aking tagumpay, aking puso ay sumisigaw. Sa laban, di ako susuko. Sa'yo, laging panalo.
Pag-ibig mo ay walang hanggan. Sa'yo ko Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin para sa pastoral na panalangin. Kung meron po kayo mga gustong idalangin. Yan. Mga may lagnat na bata. May lagnat. Shani, tsaka si Aisen. Nga eh. May mga lagnat ba dyan sa mga bata dyan? Sa tayo manalangin. Thank you, Father in heaven. Hallelujah. Lord, higit sa lahat, ikaw may hawak. Sabi niyo nga, ikaw may hawak sa amin. At ikaw din may hawak sa mga nagbabantay sa amin. Kasi ikaw mismo yung nagbabantay sa amin. Kaya thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Panalangin namin, Panginoon, na patuloy ang pagbabantay mo, pagkasi mo, pagsama mo sa mga anak mo. Kasi sa panahon ngayon ay laging merong lindol. At yung lugar namin, hindi man pa namin nararamdaman, pero sa paligid ng Pilipinas, andyan ang pagyanig. Pero sa bawat pagyanig, nawa bawat tao ay may pagtawag sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Thank you. We trust you, Father, for everything. And we will fear not. Sabi nga daw, the seas roar and foam. Sabi nga ng mga aawit, kahit na daluyong-daluyong pa yung dagat na yan at mahulog o umilalim ang lupa sa dagat na hindi kami matatakot. Kasi ikaw ang aming tanggulan, ikaw ang aming tagapagbantay. Hallelujah. Ikaw ang aming tutulong sa lahat ng sandali, sa lahat ng kapanahunan. Thank you, Jesus. We bless your name. Ganun din ang bawat pangailangan ng pamilya. You are our Jehovah Jireh. We claim that you will provide for all of our needs because you have promised us, oh Lord. You have promised us. You are the provider. You will provide. You will provide. You will provide. Thank you, Jesus. Hallelujah. At sa mga may lagnat, may sakit, may ubo, may sipon, Panginoon, sa mga bata, si Aisen, si Shani, kahit ako, Panginoon, ay sinsipon-sipon at yung mga kapatiran ng mga may sipon na tubom na nakitang ulo at katawan, Lord, you are our healer. You are our healer. Sabi nga sa panalangin namin, heal us, O Lord, and we shall be healed. Save us, and we shall be saved. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven, for you care for us, always caring and loving us. Kaya hindi kami dapat mag-worry, kundi magpasalamat, mag-thank you kami sa lahat ng everything that is in store for all of your children. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga nagdadalamhati, salamat sa kaaliwan. Lord, nakakayanig din, nakaka-trouble din. Yung mga may mabalitaan ka na-depress lang, nagpakamatay. Father, mag-shine ka, Lord. Kung sa lahat ng mga taong nagdadalamhati, sa lahat ng taong nagugulumihanan, sa lahat ng taong nawawala ng pag-asa, nawa ang mga anak mo siya magdala ng pag-asa. Maging bearer kami of hope and love, Lord, and salvation. Kami ang bearer ng light ng iyong mga promises. Kami ang taga-dala, Panginoon. Kaya nawa madala namin ito sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan ng mga ganyang katuruan, mga ganyang assurance, sa mga ganyang mga salita mo, mga ganyang mga promises mo. Maihatid namin yun sa kanila. Maitawid namin sa kanila yun. Katulad ng na-share ng ating kapatid na bahagi niya iyon. Yung care and love, yung welcoming spirit. Sabi nga, Panginoon, sa mga lesson and dapat ang church ay ambassador. We represent God. We always represent God. At kung we represent God, paano nyo ba harapin ang mga tao?
Paano niyo ba tanggapin? Kahit man gaano kasama, kahit naman anong background, kahit na sino at ano pa sila, laging open arms. Laging open arms. Wala kang sinisino dyan. Lahat. At ang kaibahan niyan, Panginoon, sa mga tunay na embahada, bawal ang kriminal. Pero sa church, open na arms ka pa rin sa mga criminals. Kasi yan ang love mo. Yan ang encompassing love mo sa lahat, Panginoon. You died for all of the sinners. You died for of the most of the sinners. You died for the most, oh Lord, na mga corrupt. And even for the most, oh Lord, na evil. You died for us, for all of us. Hallelujah. Kaya salamat, nawa maitawid namin yan. Kami ang maging bearer niyan. Kami ang mag-share niyan sa mga taong nangangailangan ng mga yan, ng kalinga mo, ng kapatawaran mo, ng kaliwanagan mo, ng kalinisan mo. O Diyos, hallelujah. Glory, glory to your name. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Salamat po sa mga estudyante na patuloy niyong pinoprotektahan, iniingatan, at tinuturuan, dinidisiplina sa magitan ng mga nanay at tatay na dinidisiplina at tinuturuan mo din, Panginoon, na maging teachable din ang mga nanay at tatay upang maging teachable din ang mga anak. Thank you, Father. Sa mga taong walang desire to really serve you, to love you more and to know you more, maglagay ka man lang. Kahit nakatiting, Lord, ng seed of desire, Father. At yan alam ko magagamit niyo yan hanggang sa ito'y lumago. Katulad Panginoon ng iglesia pinag-aralan namin kanina na meron silang growing understanding, meron silang growing service sa inyo, Panginoon. Yung iba hindi pa nakapag-start. Kaya panalain ko makapagtanim. Panalain ko makapag-start. Panalain ko magkaroon ng kahit katiting na desire, Lord, sa mga hearts nila. And it will grow. We know that it will grow. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa mga nakalimot. Salamat sa mga walang takot sa inyo, Diyos. Salamat sa mga taong walang pakialam sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga taong ito. You are reaching them out. Patuloy nyo silang pinapakiusapan. Patuloy. Sabi nyo nga doon sa sa verse 20 ng chapter 3, narito ako nakatayo sa pintuan. Tumutok-tok. Sino man ang tuminig, sino man ang magbukas at makinig, ako'y papasok sa kanya. Kaya Lord, alam ko, you are continuously knocking at the door of everyone's heart, Lord. Sa mga tao, lalo sa kapanahunan ngayon, Panginoon, na halos wala nang takot ang tao sa Diyos. Oh, glory, glory to God. Glory, glory to God. Oh, Holy Spirit, do not leave us. Do not leave us. Kasi ikaw ang nagko-convict sa mga tao tungkol sa kasalanan, tungkol sa judgment. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, I pray that you cleanse your people. Hallelujah. Purify your people continuously so that we may bear the light of your word, oh God, to everyone who needs. To everyone who needs. To everyone who needs. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. We bless you, Father. Salamat sa patuloy ng pagpapala, Panginoon, sa nakikinig at tumatalima sa iyong salita. Salamat po sa mga blessings na yan. Thank you for keeping us, keeping our family, keeping our loved ones, keeping our church, keeping our nation, and blessing us all, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you glory. Sa inyo, Ama, na may kakayanan at kapangyarihan na kami ay manatili sa inyong presensya sa aming Panginoong Jesus, na hindi nagbabago ang kapangyarihan ng dugo na patuloy na naglilinis sa amin, at sa banal na Espiritu na hindi kami iniiwan kailanman at patuloy na nakikiisa sa aming mga Espiritu. Salamat po sa inyo ang kapurihan. Sa inyo, O Diyos, ang pasalamat. Sa inyo ang aming pagsamba. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for blessing us now and forevermore.
Amen. 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 Praise the Lord. At magandang maga. So, ang ating document,